Episode 17 na tayo ng Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Lunes, October 2, 2023. Kinurot nga nito ni Gigi yung hita nito ni Donna, kaya ito'y tumili. Sabi ni Donna, nako po, hindi ako prepared, hindi man lang naging maganda yung vocal lesson ko. So sabi naman ni na Allison, ba't ka nagkakaganyan, napaka-weirdo mo. Sabi naman ni Riley, tara na nga, umalis na nga tayo dito. Baka mahawaan pa tayo ng kaparaningan nito, ng pagkabaliw nito. So kinurot-kurot pa ni Gigi, nakakatuwa to yung eksena to kahit napaya si Donna for the sake of of their safetyness, diba? Kaya nakaligtas yung mag best friend. Kaya nung pag-alis ng dalawa, nadiri sila sa kinikilos ni Donna na-weirdoan sila, kaya nawala na sila ng ganang kumain pa sa restaurant na yun. Kaya nung pinalabas niya na si Gigi, sabi ni Donna, ba't ka naging kampanerang kuba? Kuba si Gigi, sabi ni Gigi, ikaw kaya magtago ka sa ilalim ng lamesa, sabi ni Donna. Hindi naman ako kasya dyan Samantala, sumunod na araw, ipinasyal nga nito ni Gigi itong si Luisa, nanay niya, sa park. Doon sa park na yon, meron dong mini zoo. Sabi naman ni Luisa, nag-aalala siya na bakit nga sa pagkakataong ito ang daming tao. Samantala nung mga nakakaraang araw, kapag pumupunta sila, kakaunti lang, kaya nag-aalala siya. Baka kasi biglang dumating yung mga tauhan ng elite squad, o di kaya naman ang pinakamalala nito ay si Mayor Magnus. Kaya naman ang sabi ni Gigi, kalma ka lang, Nay, napaparaning ka na naman ganito na lang, bibili lang ako ng pagkain Gigi, wag ka nang umalis, huwag mo kong iwan. Nay, parang nag-aasal bata. Ayan mo, Nay, dyan lang ako bibili. Kung saan ko kayo iniwan, dyan ko rin kayo babalikan. Huwag kayo mag-aalala, okay? Bibili lang ako ng pagkain natin, sabi ni Luisa. Yung sa malamig, Gigi. Opo, Nay, sige. Samantalang to si Magnus, sinasabi niya sa driver niya, yung mga proyektong ipapatayo niya sa lugar na ito. Magtatayo daw siya ng street lights para nga sa mga kababayan na kapag naglalakad tuwing gabi pag once na siya manalo sa eleksyon. Ngayon, namataan niya itong si Luisa na nung balik sa kanya, nag-flashback sa kanya yung pagpapahirap na ginawa niya rito. Hindi niya sukat akalain na buhay pala, diba? Kaya nagulat siya. Kaya na sinabi niya, ihinto mo yung sasakyan. Samantalang itong si Luisa, kinakabahan na talaga. Iba talaga yung kutob ng isang yung magulang. Nakakaramdam na talaga siya ng hindi maganda, hindi siya komportable. Ngayon, buti na lamang humarang yung mga kabataan na nagpa-practice ng sayaw. Kaya natakpan nila si Luisa. Ngayon, ang sabi naman ni Mayor Magnus, sige, ipaandar mo na. Nagkamali lang pala ako. Samantala, nandito na nga sa opisina niya at nakikipaglandian siya rito kay Allison, ka-video call niya. Sabi niya, sige na, magpakita ka na ng katawan mo. Grabe, ginagawa nilang kalaswaan yung paikipag-call nila sa bawat isa. Sabi naman ni Allison, bakit ka ba init na init ngayon? Sabi ni Mayor Magnus, sige na, pagbigyan mo na ako. Sabik na ako. Hindi kasi naging maganda yung araw ko, na-stress ako. Meron talagang someone na nagpakita sa akin. So biglang dumating yung sekretary, muntik na siyang mahuli, nagsasarili. Inayos ni Magnus yung yung zipper niya kasi nga sabi ng sekretary niya, meron po kayong bisita, Mayor. Yun pala, nasurpresa siya dahil biglang dumating itong si Atty. Eric. Sabi niya, bakit ka nagpunta rito sa teritoryo ko? Diba? Nagulat siya diba? Ngayon biglang lumapit si Atty. Eric at diretsa niya ng sinabi, alam ko hinahanap mo si Greta. Pues ito lang masasabi ko, handa ako makipagtulungan sa mga plano mo. Alam ko ang kinaroroonan niya. Pwede ko siyang sabihin sa'yo. Sabi naman ni Mayor Magnus, hindi ako naniniwala sa mga palabas mo. Ikaw, kakampi mo yung tao. Dati mong kliyente yun. Kaya huwag mo akong pinaglolo ko, Eric. Hindi ka ba maniniwala? Hindi mo ba tatanggapin yung offer ko? Tinaraydor ako ng babae niyo, wala siyang utang na loob. Matapos ko siyang tulungan. Pagkatapos iiwan niya lang ako sa ere. Alam ko kung nasa saan siya, pwede ko siyang ituro sa'yo. Sabihin mo lang, ikaw na bahala sa kanya, sabi ni Magnus. So ipapaubaya mo siya sa akin at ako na ang bahala magparusa sa kanya at pumatay sa kanya. Hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Then prove it. Patunayan mo sa akin kung nasa saan siya. Sabi naman ni Atty. Eric, kapag nakita ko kung nasa saan siya, tatawagan agad kita, sasabihan agad kita. Ngayon naantala yung pag-uusap nila dahil biglang dumating yung sekretary na naman ni Magnus. Sabi niya, Mayor, meron po kayong meeting sa inyong Vice Mayor.
So bigla na rin umalis tong si Eric, sabi niya, pag-isipan mo yung alok ko sa'yo, Mayor. Ngayon biglang nagdalawang isip tong si Mayor, talagang nababagabag siya. Dahil opportunity niya na to, di ba? Na kailangan niyang sundin yung mga sinasabi ni Atty. Eric. Ngayon samantalang itong si Donna, pinapunta pala ni Sophia sa munisipyo para magmanman. Ngayon nasurpresa siya, bakit nandito si Atty. Eric? Sabi niya, tumawag siya kay Gigi, sabi niya, bakit nandito si Atty. Eric? Anong ginagawa niya? Sabi naman ni Gigi, naku, wala lang niya, wag mong pansinin. Bakit nandito na si demonyo? Ay si Mayor Magnus pala. Mukhang magkakasuntukan nito, Beshi, sabi niya. Hayaan mo silang magrambulan dyan. Pero ba't ganun? Parang ang bait-bait yata ng pakikitungo nila sa bawat isa. Parang magkasundo pa yata sila. Naku, Beshi, mukhang meron nangyayaring kakaiba rito Sabi nga ni Mayor Magnus, napag-isip-isip ko yung alok mo sa akin. Sige, pumapayag na ako. Sabihin mo lang sa akin kung nasa saan si Gigi. Sabi naman ni Atty. Eric, makakaasa ka, Mayor. Matapos niya akong traidorin, ito lang pala igaganti niya sa akin. Bali wala na sa akin. Sabi naman ni Mayor, isang tanong lang ang kailangan kong marinig mula sa'yo. Isang sagot. Buhay pa ba si Luisa? Oo, boy, si Luisa. Talaga may sa pusa yung mag-inang yun. Talaga asungot talaga sila sa buhay ko. Malaking problema talaga sila. Kaya once na mahuli ko sila, direktang patay na agad. Hindi ko na patatagalin pa ang buhay nila. Papatayin ko na talaga sila, sabi ni Atty. Eric. Huwag mo na idamay ang nanay niya, si Ma'am Luisa. Dahil kapag napatay mo rin naman si Gigi, wala na rin naman siyang saysay Wala na rin naman siya magagawa. Mahina na siya. Baka mabaliw lang siya o ang mas malala pa, baka magpatiwakal pa yun. Kaya huwag mo na siyang alalahanin pa. Si Gigi na lang talaga ang atupagin mo. So sabi naman ni Donna, nakatunog siya, sabi niya, mukha talagang bumabaliktad na to si Atty. Eric Sabi niya, So sabi naman ni Gigi, ganda lang ang puhunan ko, Kaya magsama sila, wala akong pakialam. Donna, parang di mo kilala. Kahit na isang dosena pa na elite squad yung ihain nila sa akin, lalabanan at lalabanan ko sila. Tuloy pa rin ang plano namin ni Tito Sophia kahit anong mangyari. Samantala nung gabi, nakapikit itong si nakataklob yung mga mata niya. Hawak-hawak ni Riley yung mga mata niya. Yun pala, meron palang pasurpresa ang mga babae, May mga chicks kasi nga bridal shower pala ito ni Greta. Ayan, kaya sabi niya, naku, napaka-sweet ko talaga, kaya love ko kayo Plastic si Greta, Sabi naman ni Allison, for tonight maglalaro tayo. Anong klaseng laro? Ano ba yan? Bato-bato pick o stop dance? Ganito yung step nun Sabi naman ni Allison, nako, wala tayong panahon sa mga kachipan na yan, sabi ni Riley, diba? Dahil ang lalaroin natin ngayon ay pillow fight. Okay, pillow fight tayo, kaya girls, kumuha na kayo ng mga unan dyan. Pillow fight, sige Ito pala gusto nyo gayari kayo sa akin. Si Greta pa, squammy girl yan, kayang-kaya yan. Inampas niya agad na malakas si Riley, Nailabas niya yung galit niya Totoo yung hampas na yon, yung galit niya yung malakas na hampas. Sabi ni Riley, ouch. Ikaw sabi naman ni Greta, masakit ba? Alam mo, buti na lang talaga gabi mo ngayon, kaya pagbibigyan ka namin. Ayun na, nagampasan na nga sila ng pillow. Sinimulan na nga nila yung pillow fight. Kinabukasan, tuwang-tuwa tong si Greta kasi nga, pupunta na siya sa hotel, yung venue, di ba? Ng pagsusukatan ng kanyang ng bridal gown. At kailangan niya itong pagandaan kasi bukas na yung talagang ingranding kasal nila ni Jared. Meron siyang matinding pasabog. Kaya nga nag-aalala itong si Luisa, sabi niya, sign talaga Gigi, hindi ako makakapunta sa kasal mo para malang ipagtanggol ka. Inaalala ko kasi baka bigla na lang dumating si Blair at saktan ka, sugurin kayo. So sigurado ka na ba talaga sa plano mo? O di kaya naman baka may gawin siya ang elite squad, sabi naman ni Gigi. Nay, ako pa, nakapaghanda na kami ni Tita Sophia kaya carry na namin to. Kayang-kaya na namin to. Handang-handa na kami sa mangyayaring to, kaya nga excited na ako Sobrang saya ko na Sabi naman ni Donna, sigurado ka ba, Beshi, kayang-kaya mo mag-drive na mag-isa? Hindi mo kasama yung driver mo, sabi ni Luisa. Sabi naman ni Gigi, Nay, pinag-day off ko po muna yung driver ko. Kayang-kaya ko na to mag-isa. Pupunta na ako ngayon doon sa venue. Sige maiwan ko na kayo. Nay,
Baka naman mag-iyakan pa dito. O kailangan pa ba natin magyakapan? O niyakap niya yung nanay niya. Babay Nay, Tita Sophia, Beshi, yun. Tapos sumakay na siya ng sasakyan. Ngayon, habang nagdadrive na nga itong si Greta, merong masamang mangyayari sa kanya dahil nakasunod pala sa kanya itong si Attorney Eric, nakatimbre. Itinimbre dun sa tauhan ni Mayor, kanang kamay niya, yung kanang kamay na bodyguard. Sabi nung bodyguard, hello, kanang kamay ito ni Mayor. Nasa saan si Gigi Robles? Sabi naman ni Attorney Eric, ibibigay ko sa yung plate number niya. Yung sasakyan niya kulay pula. Nasa loob siya ng sasakyan, meron siyang pupuntahan. Nandito na kami sa Avenue Street, sabi naman ni nung bodyguard. Tama-tama, nandito na ako sa kanto. Magkakasalubong kami. O sige, basta yung kompletong detalye nakuha mo na. Opo, attorney, copy. Ayan na, sumakay na siya ng motor. Talagang aabangan niya na nga talaga yung kulay pulang sasakyan kung saan ay nakasakay si Gigi. Ayan no, nasa likod na ni Gigi yung motor. Nakasunod na sa kanya. Ngayon, nagkaroon ng stopover. Ayan, kasi naka red light. Habang nakahinto yung sakyan ni Greta, nilagyan ng bomba. Dinikita ng bomba yung sakyan na pula. Ayan no, timer bomb. Dinikit. Tapos na umandar na, biglang humina yung pagpapaandar ng motor at bigla na lamang siyang lumiko. Yun pala, hindi siya magpapakita. Kailangan tagun-tago. Kinalikot niya yung remote control at pinindot nga niya. Naganap na nga yung malakas na pagsabog. Alam ko talaga mga kapuso, meron talagang binabalak sina Attorney Eric saka si Gigi. Alabas lang nila to na kunwari kumampi si Attorney Eric kay Mayor Magnus dahil gusto niya ilihis, no? Gusto niya malimutan na talaga ni na Magnus or paniwalain si na Magnus ng Elite Squad na tuluyan nang patay itong si Gigi Robles. Para nga naman hindi na nga niya naman bigyan pa ng atensyon or panahon o oras yung paghahanap kung nasasaan itong si Gigi Robles. Diba? Dahil si Gigi lang naman talaga problema niya eh. Ngayon sinusukatan na nga ng soup itong si Jared at kasama itong si Mayor Magnus. Ngayon ipinadala sa kanya yung video. Nakatunayan, sumabog na yung sasakyan nito ni Gigi. Sabi naman ng tauhan ng bodyguard, "Copy Mayor, ako na po ang bahala dito. Lalapitan ko po yung sakyan para masiguro ko na si Gigi Robles na yung nasa loob ng sumabog na kotse." Sabi naman ni Mayor, "Sigurado ka na dyan Sige ko na ang bahala. Kailangan malinis ang trabaho mo, wala dapat makakita sa'yo." "Opo Mayor, ako na ang bahala dito." So na nga, umalis na nga yung bodyguard ni Mayor para rekisahin kung si Gigi nga ba talaga yung nasa loob ng sumabog na kotse. So ito yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso, araw ng Martes, October 3, 2023, episode 71 ng Magandang Dilag. Magse-celebrate ang Elite Squad dahil ibinalita na nga ni Mayor Magnus na patay na nga itong si Gigi Robles at ikinagulat talaga ito ni Jared. Napatayo siya, no? Ang laki ng mata niya. Ngayon, ibinalita din sa telebisyon, sa balita, na yung babae palang nasunog sa loob ng kotse ay walang iba kundi si Gigi. Nanonood itong si Donna at nagulantang talaga siya, no? Nagulat siya. Napatay na agad itong si Gigi. How true, diba? Ngayon, biglang sumugod itong si Blair sa bahay ni Allison at hindi makasagot si Jada. Kasi nga, sabi nga ni Jada, napaamin siya ni Blair pumunta po sa kasal si Ate Allison Ano? Sa kasal? Nino? Yun na nga, kaya pinuntahan niya ito. Mag-gate crusher na naman itong si Blair na talagang pinag-iwanan ng panahon, napaka-bitter, diba? So, eto na, hindi na nga makapaghintay itong si Jared dahil anong oras na, wala pa yung bride niya. Ano kaya mangyayari dito mga kapuso? Hindi kaya sisipot si Greta, pero pakaramdam ko, sisipot siya dito dahil gusto niya talaga en grande. Malaking pasabog na yung iaahin nilang dalawa ni Tita Sophia niya. So ito yung mga dapat natin pakatutukan mga kapuso dahil pakaramdam ko, meron talagang malaking mangyayari dito sa kasal ni Greta sa ni Jared. Kaya wag natin palalagusin ang episode 71 na Magandang Dilag. At dito na pa natatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon mga kapuso, happy viewing, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.